para po sa isang pitasan natin makukuha na po yan. Ang halos na matitira na lang yun pong ating mga gaholin para naman po yan sa ating November. Ayan, tingnan ninyo, napakaganda po noong ating bunga ng ating organic fertilizer nang tayo po ay nakagamit. Ito na siya. Ito ay 2 beses pa lang po natin ito na nagamitan, dahil nung una natin beses meron tayong halo na pino na puting abono. Pagkatapos pangalawang pag-aabono natin, ito na siya, purong organic fertilizer na natin. Dami rin po mga bukong mga maliliit, dami rin po pong pitasin. Siyempre marami rin po tayong Kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang hapon, magandang araw sa lahat po ng ating mga subscriber na tumututok nito pong ating channel. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga mga katribya, dito po tayo muli sa ating farm, kung saan po ay nag-aalis po tayo muli ng ating pong mga baging. Ayan po, yung mga natanggal po natin ng baging mga katribya, ayan po ay natuyo na sa ating pong mga kalamansi. Ayun, alanganin po natin itong hatakin dahil meron tayong mga maliliit na mga buko kagaya niyan. Kung alin pa yung ating pong mga pangmahal na presyo ay siya pa nating mahahatak. Kaya yalang muna natin po siya na matuyo. Importante mga katribya, pagka po siya ay tuyong-tuyo na at nagagato, pwede na po natin siyang linisan. Ngayon, ito pong ating kalamansi mga katribya, ayan, talagang hindi na rin po mapigilan yung pong ating paghinog. Yung mga hinog po natin na talagang matagal na po sa ating pong kalamansi, andyan, naka-stay pa rin siya. Iba po dyan ay nalalaglag. Kaya malapit-lapit na, konting tiis na lang din mga katribya, at tayo makakapagpapapitas na po ng ating pong kalamansi. Pinararami lang po natin mga katribya po yung ating berde. Pinalalaki-laki yung pong ating mga alanganin, dahil yan ay makukuha na kapag tayo po ay makapagpapapitas. At pagkatapos yung pong ating yung mga reject, wala naman na po talaga tayong presyo na aasahan doon sa reject po natin o yung dilaw. Kaya ngayon ang ginagawa muna natin, monitor, tapos linis-linis ng ating kalamansi, tabas-tabas. Kaya lalaki naman po ng bunga na niya. Magandang balita dahil tuloy-tuloy na rin po na umaangat na rin po ang presyo. Hindi man po dito sa aming pong lugar, dahil marami pa pong mga nagbibigay po ng mababa at meron pong mga nababarat yung pong mga ahente. Kaya hindi pa kagad-agad dito sa amin tataas kalamansi. Ngayon pag naubos na at wala na pong makapagbigay at nasimot na po ang mga kalamansi ng aming mga kapitbahay, pati na rin po sa ibang mga lugar, saan nyo na, mabilis na ang talagang paglibo ng ating kalamansi. Ngayon nasa 600 to 700 ang presyo po ng kalamansi pa rin po natin. Kaya yun, okay na at maganda kumpara po natin doon sa 400 ng mga nakakaraan. Ito lang po yung ating hinihintay, yung mga alanganin na ito para po sa isang pitasan natin makukuha na po yan. Ang halos na matitira na lang yun pong ating mga gaholin para naman po yan sa ating November. Ayan, tingnan ninyo, napakaganda po noong ating bunga ng ating organic fertilizer nang tayo po ay nakagamit. Ito na siya. Ito ay 2 beses pa lang po natin ito na nagamitan, dahil nung una natin beses meron tayong halo na pino
na puting abono. Pagkatapos pangalawang pag-aabono natin, ito na siya, purong organic fertilizer na natin. Dami rin pong mga bukong mga maliliit, dami rin po pong pitasin. Siyempre marami rin po tayong reject, katribya. Tayo hawan-hawan, linis muna habang abang-abang. Siyempre ate rin kawatan, abang-abang din siya kung kailan siya makaka-tiyempo. Ang sinetiyempohan lang naman niya, tayo pong may kalamansi. Sarap pong pitasin, mga katribya. Ay talagang yung mga mamimitas, tutulo na po laway nila dahil sa sobrang lalaki na nga po ng kalamansi natin. Itong ating 10 years, mga katribya, ayan, magte 10 years na ito. Hindi na po siya halos tumayog, tumangkad, pero grabe pa rin po ang kanyang pong pagbubunga. Marami po tayo mga maliliit dito. Tapos yung ating pong makapit pa, ating reject. Pagandahan po ng ating ginagamit na abono na hiyang. Dati-rati marami tayong inaalis na sangan tuyo. Ngayon nakokontrol siya. Hindi man siya totally nawawala, pero malaking bagay ang naitutulong sa ating kalamansi. Babawasan po ang ating trabaho na lagi na magtanggal ng ating sangang tuyo. Kaya marami tayo rito pang November. Ayan. November and December, puno ng bunga talaga. Habang hinihintay natin na magkapresyo kalamansi, abang-abang lang po tayo. Pagkatapos nyan, saka po natin siya pipitasin. Yung ating pinakamatandang kalamansi, ibig-ibig na rin po na matodas. Nasa 30 years na ito, pero ayan buhay pa rin ating kalamansi. Mula po nung ating mabili, ito na po yung unang tinanim po noong may-ari nitong lupa. Di po natin siya pinatay. Ngayon buhay pa. Itinan natin kung hanggang saan yung itatagal niya. Kaya nasasabi namin na yung pong grafted na kalamansi umaabot ng 30 years mahigit. Kasi may batayan na tayo, yung kalamansi nating matanda na hindi po natin pinatay. Pati na rin po yung kalatatay, yung una nilang naging kalamansi, hanggang ngayon ay buhay pa rin. Ganun. Doon sa ating po mga ka-farmers, sa ating mga katribyan, na merong nag-comment na hindi raw maganda ang resulta ng abono ni Sir Marvin sa kanila. Wag po kayong kumbaga, ilagay po ninyo yung inyo pong totoong pangalan. Ilagay nyo po ang inyo pong number. Ilagay nyo rin po ang totoo nyong address, at para nun mapuntahan po namin kayo ni Sir Marvin doon sa inyong kalamansi kung kayo nga talaga ay nabigyan ng ating abono. Kasi marami na rin po kasi mga talagang minsan ang hanap ay manira, minsan sasabihin bumili doon siya ng abono, hindi naman pala, kundi bagkus ibang abono pala inilagay niya. Kasi kilala naman namin ni Sir Marvin kung sino yung aming mga pinagbigyan ng pataba. Dahil sa dami po noong aming pong nabigyan na bumili ng ating abono, isa ang kanilang comply. Maganda po yung abonong ating ginagamit, matagal ang gusar, okay sa kanilang kalamansi. Bukod tangi namang ikaw naman ang nag-iisa na nagrereklamo na dumilaw ang inyong kalamansi. Kaya kailangan malaman po namin kung sino kayo, anong address ninyo, bigyan nyo po yung number nyo sa amin dahil nandun naman po yung ating number, para at least
makita po namin at mabisita, ma-document namin po yung inyong kalamansi. Para no, malaman po natin kung talaga bang abono po namin ang nakapagpadilaw o yung ibang abono. Ayan po mga katribya, kaya sa time po na yon, kailangan malaman nyo rin po yung ating yung inyo pong nireklamo na dumilaw doon kalamansi, dapat sana doon maganda. Lagay nyo po yung talagang pangalan ninyo, tsaka po yun yung pong number. Ngayon, yun naman po ang ating pong masasabi doon po sa ating pong mga nabigyan. Kung meron kayong mga problema sa inyo pong abono, lalo na po do kagaya sa isa nating subscriber na yung pong kanyang kalamansi ay naluto, tinanong po natin ang naging dahilan. Sinabugan pala niya ng mga tae ng manok o ipot ang buong hektarya, tapos 1,000 sako. Sinabugan din siya ng puting abono at pinanghuli yung organic fertilizer ni Sir Marvin. Kaya nangyari doon sa kanyang kalamansi, naluto yung bunga. Nung maluto yung bunga, pati na ibang dahon, tumawag sa atin. Kaya nga Sir Marvin nakinabahan din kasi baka daw yung kanyang abono yung nakaluto. Nung malaman po natin at magtanong-tanong tayo, talagang totoong nangyari, yung pala, karoon pala sila ng problema doon sa pamamaraan ng kanyang pagsasabog dahil napuno ng nitrogen yung kanyang kalamansi. Nadagdagan pa siya ng puting abono, no, tsaka yung pinahuli sa atin. Kahit ano man po mga katribya na halaman, pagka po yung ipot ng manok isinabog natin sa ating pong gulay, sa ating kalamansi, mainit po kasi yan. Kaya kami hindi po kami nag-advise po na sabugan natin ang ipot ng manok po ang inyong kalamansi. Tapos gaganda, aasa po tayo na aani, hindi. Ayan, kadilawan na po yung kalamansi. Yung matandang kalamansi po ng ating magulang, yung unang mga bunga na hinog na. Ang atin naman pong hinihintay dyan yung pong mga malalaki, yung pansunod. Yun, ang kagandaan yan, meron pataba tayo doon sa unang bunga. Kasi yung unang bunga na yan, wala talagang presyo yan. Talagang mababa po ang presyo niyan. Talagang halos kikita pa talaga ang mamimitas kumpara dun sa may-ari. Siyempre, lalo na po yung ahente, kumparat siya. Ang talagang sinusugulan na lang po natin dyan, yung mga pansunod, yung pang November. Dahil yun po ang mayroong magagandang presyo, yung po mga hinog na yan, para po naman yan sa kanyang puno. Yung iba talaga na nagkakati ang mata, na talagang ayaw niya ng dumidilaw ang kalamansi, ay talagang binibigay na nila, pinipitas na. Kaya lang wala ka talagang aasahan na kahit sa abono hindi ka makakabili ng pataba, kasi pag pinapitas mo, magnenetong 200 ka na lang din. Makasampung bag ka, de 2,000. Magkano yung abono? Halos-halos sa isang bulto mahigit lang ang mabibili mo. Kaya kung maghihintay ka ng presyo, abangan mo yung pagsipa niya, kahit yung hinog, tataas din ang presyo niya. Tiisin mo lang. Kaya kung di ka marunong magtiis, talagang ganun na nga, puro sa mura mapipitas ang inyong kalamansi. Ayan po mga katribya, tips lang po natin sa inyo na yung pataba po natin. Kung meron kayong problema sa inyo pong kalamansi, ginamitan po ng organic fertilizer, sabihin nyo po sa amin ni Sir Marvin. At kung kayo po ay nabigyan natin, natanong natin kay Sir Marvin, pupuntahan namin ang inyo pong farm. Yun naman po ang ating masasabi doon sa ating pong mga ka-farmers na suki na natin gumagamit ng ating pong abono. Dahil baka mali po ang paraan ng paggamit, kami ang masisi, hindi pala ganon, kundi pagkos kasalanan pala nung gumamit dahil hindi sinunod ang instruction. Paano mga katribya, God bless po sa inyong lahat. Bye bye, kita-kita na po tayo bukas.